Sa gitna ng abalang lungsod ng Maynila, kung saan naghahalo ang busina ng sasakyan, sigaw ng mga tinderang nag-aalok ng paninda, at yabag ng mga taong nagmamadali sa kanya-kanyang buhay. Namumukod tangi ang isang lalaking tila hindi nababagay sa gulo ng paligid. Siya si Adrian Monteverde, isang kilalang bilyonaryo, may-ari ng mga malalaking kumpanya, sana isa mamahaling suite, at bihirang humarap sa mundong hindi kontrolado ng pera. Sa araw na iyon, nakaparada ang kanyang mamahaling itim na kotse sa gilid ng kalsada, makintab, halos salamin ang kintab ng pintura. Para kay Adrian, ang kotse ay hindi lang sasakyan, simbolo ito ng lahat ng pinaghirapan niya, ng status, at ng kapangyarihan. Samantala, ilang metro lamang ang layo, naroon si Marites, isang simpleng babae na may edad na 40, payat ang pangangatawan, sunog sa araw ang balat, at may mga kamay na bakas ang mahabang taon ng pagtitinda. Bitbit niya ang 2 bayong ng gulay, talong, sitaw, kamatis, at pechay, na siya mismo ang nag-ani mula sa maliit nilang lupang sakahan sa probinsya. Sa Maynila siya nagtutungo araw-araw para magbenta, umaasang sapat ang kikitain para may maiuwi sa kanyang anak. Hindi alam ni Maritz na sa isang iglap, magtatagpo ang mundo nilang magkaibang-magkaiba. Habang inaayos niya ang mga gulay, pansamantala niyang ipinatong ang isang bayong sa likod ng kotse ni Adrian, sandali lamang, para ipahinga ang nanginginig niyang mga braso. Isang simpleng kilos, walang masamang intensyon. Ngunit sa mata ng isang lalaking sanay sa perpektong kaayusan, iyon ay isang malaking kasalanan. Bago pa tuluyang magbanggaan ang kanilang mga mundo, mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at mahilig ka sa mga kwentong tumatagos sa puso, mga kwento ng tao, ng buhay, ng sakit at pag-asa, inaanyayahan kitang pindutin ang like, mag-subscribe, at i-share ang kwentong ito sa iba. Ang bawat suporta ninyo ay nagbibigay buhay sa mas marami pang kwentong may aral at damdamin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Narinig ni Marites ang biglang pagbukas ng pinto ng kotse. Malakas. May bigat. At kasunod nito ang isang boses na hindi niya malilimutan kailanman. Ano nang ginagawa mo? Sigaw ni Adrian, halatang pigil ang galit. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang kotse na to? Napatigil si Maritz. Nanlaki ang kanyang mga mata, agad niyang inangat ang bayong. Ay pasensya na po, sir. Sandali lang po kasi. Pasensya, putol ni Adrian. Lumapit siya, tinitigan ang kotse na para bang may malaking pinsalang nagawa. Alam mo ba kung ilang milyon ang halaga nito? At ipinatong mo lang ang marurumi mong gulay? Parang tinusok ang dibdib ni Maritz. Yumuko siya, pilit hinahawakan ang luha. Hindi ko po sinasadya. Sandali lang po talaga, pagod na po kasi ako. Ngunit sa halip na maawa, lalo pang tumalim ang boses ni Adrian. Kung pagod ka, hindi ibig sabihin pwede mo nang bastusin ang gamit ng iba. Alam mo ba kung magkano ang pagpapadetail nito? Napatingin ang mga tao sa paligid. May ilang huminto, may mga nagbulungan. Si Marites ay tila lumiit sa gitna ng kalsada. Hawak niya ang bayong, nanginginig ang mga kamay, at pakiramdam niya ihubad siya sa harap ng lahat, hubad sa dignidad. Sir, mahirap lang po ako, mahinang sambit niya. Hindi ko po intention. Wala akong pakialam kung mahirap ka, malamig na sagot ni Adrian. Responsibilidad mo ang ginawa mo. Sa sandaling iyon, may kung anong bumigat sa hangin. Isang katahimikan na puno ng hiya, galit at hindi pagkakaintindihan. Ngunit hindi pa alam ni Adrian na sa likod ng mga gulay na iyon, sa likod ng babaeng kanyang minamaliit, may katotohanang nakabaon, isang katotohanang mas masakit kaysa sa gasgas sa kotse. Dahan-dahang yumuko si Marites para pulutin ang isang kamatis na nahulog sa lupa. Nang gawin niya iyon, bahagyang umangat ang lailayan ng kanyang lumang blouse. At sa kanyang liig, nasilayan ni Adrian ang isang maliit na palawit, luma, may gasgas, ngunit may kakaibang ukit. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Parang may pamilyar sa ukit na iyon. Isang simbolong matagal na niyang hindi iniisip, ngunit kailanman ay hindi niya tuluyang nakalimutan. Saglit siyang napatigil sa pagsasalita. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Tinitigan niya ang palawit, habang si Marites ay patuloy na umiwas ng tingin, pilit inaayos ang mga gulay na parabang iyon na lamang ang mundo niya. At doon, sa gitna ng maingay na kalsada, nagsimulang mabiyak ang matibay na pader na matagal nang itinayo ni Adrian sa paligid ng kanyang puso. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng palawit na iyon.
Hindi pa niya alam kung bakit parang may kirot na sumisikip sa dibdib niya. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang araw na iyon ay hindi matatapos na tulad ng inaasahan niya. Nanatiling nakatitig si Adrian sa palawit na nakasabit sa lig ni Maritz. Hindi iyon mamahalin sa unang tingin, manipis na metal, kupas na ang kulay, ngunit ang ukit sa gitna nito ang pumukao sa kanyang alaala. Isang maliit na simbolo, hugis kalahating araw na may 3 guhit sa ilalim. Parang biglang may bumukas na pintuan sa loob ng kanyang isipan, pintuang matagal na niyang ikinandado. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, mas mababa na ang boses, halos paos. Napatigil si Maritz. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang palawit, parang pinoprotektahan. Pamana po, sagot niya sa wakas. Sa nanay ko po. Nanay mo. Napalunok si Adrian. Ano ng pangalan ng nanay mo? Nag-alinlangan si Maritz. Nakayuko pa rin siya, ramdam ang mga matang nakatingin sa kanila. Rosa po, mahina niyang sagot. Rosa de la Cruz. Parang may humampas sa dibdib ni Adrian. Hindi siya nakapagsalita agad. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang mga alaala, isang lumang bahay sa probinsya, isang babaeng may ngiting pagod ngunit mapagmahal, at isang pangakong hindi niya kailanman natupad. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi pwede di. Napansin ni Maritz ang biglang pagbabago ng kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng pamumutla. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya, may halong pag-aalala. Hindi siya sinagot ni Adrian. Sa halip, umikot ang tingin niya sa paligid, saka muling bumalik sa palawit. Ilang taon ka na? Bigla niyang tanong. 4 na po, sagot ni Maritz. Muling napalunok si Adrian. Parang nagsisimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng isang kwentong matagal nang nabasag. May tatay ka bang kilala? Tanong niya, pilit kinokontrol ang emosyon. Umiling si Maritz. Wala po. Hindi ko po siya nakilala. Sabi ng nanay ko, umalis daw po bago pa ako ipanganak. Parang nawala ng lakas ang tuhod ni Adrian. Bahagya siyang umatras, napahawak sa pintuan ng kotse. Ang ingay ng kalsada ay tila naglaho, ang natira ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi pwede, ulit niya, mas malinaw na ngayon. Hindi pwedeng mangyari to. Sir, muling tawag ni Maritz. Kung may kasalanan po ako, handa po akong humingi ng tawad. Wala po akong pambayad kung may nasira, pero... Huwag muna, puto ni Adrian, itinaas ang kamay. Hindi na siya galit. Ang boses niya ngayon ay nanginginig. Pakiusap. Saglit lang. Huminga siya ng malalim. Sa loob-loob niya, bumabalik ang isang eksenang pilit niyang inilibing sa limot. 20 taon na ang nakalipas, bago siya yumaman, bago siya naging Adrian Monteverde na kinatatakutan at iginagalang. Noon, isa lamang siyang ambisyosong binata na nangangarap umangat at iniwan ang babaeng nagmahal sa kanya dahil sa takot at kahirapan. Rosa, bulong niya. Napakunot ang noo ni Maritz. Kilala niyo po ba ang nanay ko? Tanong niya, ngayon ay halatang kinakabahan. Hindi agad sumagot si Adrian. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang mga mata, ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagtayo. May mga detalyeng hindi niya napansin kanina dahil sa galit at yabang. Ngayon, unti-unting lumilinaw ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Anong nangyari sa nanay mo? Tanong niya, halos pabulong. Pumanaw na po, sagot ni Maritz. 5 taon na po ang nakalipas. Nagkasakit po siya. Hanggang huli, nagtitinda pa rin po kami ng gulay para may panggamot. Pumikit si Adrian. Parang may kumurot sa kanyang dibdib, isang sakit na hindi kayang tapalan ng pera. Hindi ba siya nagbanggit ng kahit ano tungkol sa ama mo? Tanong niya. Umiling si Maritz. Hindi po. Sabi niya lang po, mabuti raw po siyang tao noon pero mahina. Parang sinampal si Adrian ng salitang iyon. Mahina. Tama. Mahina siya noon. Hanggang ngayon. May isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada ang biglang nagsalita, tila hindi na matiis ang katahimikan. Sir, kanina niyo pa po pinapagalitan ang babae. Kung may problema po kayo, ayusin niyo na lang po ng maayos. Napatingin si Adrian sa paligid. Doon niya lamang muling napansin ang mga taong nanonood, may awa, may galit, may panghusga.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nahiya siya. Pasensya na, sabi niya, hindi malinaw kung kanino. Lumapit siya kay Maritz, mas mahinahon na. Hindi kita dapat sinigawan. Nagulat si Maritz. Okay lang po, sagot niya, bagamat halatang hindi pa rin siya kampante. Hind, mariing sabi ni Adrian. Hindi okay. Mali ako. Inabot niya ang bayong ng gulay na hawak ni Maritz. Hayaan mo, sabi niya. Ako na ang magbuhat. Sir, wag na po, protesta ni Maritz, ngunit huli na. Kinuha na ni Adrian ang bayong, hindi alintana ang maruming ilalim o ang mga matang nakamasid. May sasabihin ako sayo, dagdag ni Adrian, mababa ang boses. Pero hindi dito. Hindi sa harap ng lahat. Nag-alinlangan si Maritz. Saan po? Sa isang lugar na tahimik, sagot niya. Pakiusap. Mahalaga. Tumingin si Marites sa paligid, saka sa mga gulay niya, saka muli kay Adrian. Wala siyang alam kung dapat ba siyang magtiwala. Ngunit may kung anong naramdaman sa boses ng lalaki, hindi galit, hindi yabang, kundi takot. Sige po, sagot niya sa wakas. Pero sandali lang po. Kailangan ko pang magbenta. Babayaran ko ang lahat ng paninda mo, agad na sabi ni Adrian. Lahat. Nanlaki ang mata ni Maritz. Sir, hindi po kailangan. Kailangan, mariing sagot ni Adrian. Pakiusap. Para sa akin. Sa ilang sandali, nagpalitan sila ng tingin, isang mayamang lalaking gumuho ang mundo, at isang babaeng buong buhay ay sanay sa bigat ng mundo. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na maghuhubad sa mga lihim, magsusugat sa mga lumang alaala, at magbubunyag ng katotohanang mas masakit kaysa sa anumang galos sa isang mamahaling kotse. At habang isinasakay ni Adrian ang mga bayong sa likod ng kanyang kotse, ang parehong kotse na kanina ipinagmula ng galit, unti-unting naunawaan niya na ang tunay na pinsala ay hindi kailanman nasa pintura o metal, kundi sa mga pusong matagal niyang binalewala. Tahimik ang loob ng kotse habang umaandar ito palayo sa kalsadang kanina lang ay puno ng sigawan at hiya. Umupo si Marites sa passenger seat, mahigpit na yakap ang maliit niyang bag, habang si Adrian ay nakatuon sa pagmamaneho. Ang ingay ng lungsod ay unti-unting napalitan ng mahinang ugong ng makina at paminsan-minsang busina sa malayo. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mabigat, parang may mga salitang gustong kumawala, ngunit parehong natatakot silang bigkasin. Hindi ka ba natatakot sumama sa akin? Tanong ni Adrian sa wakas, hindi inaalis ang tingin sa daan. Natatakot po, tapat na sagot ni Maritz. Pero mas natatakot po akong hindi malaman kung bakit kayo biglang nag-iba. Napangiti si Adrian, isang ngiting mapait. May mga sandaling kahit ang mayayaman, natatakot din sa katotohanan. Huminto siya sa isang maliit, ngunit maayos na cafe sa tabi ng isang tahimik na kalye. Hindi ito mamahalin, walang mga kristal o mamahaling ilaw, isang simpleng lugar na may amoy ng kape at tinapay. Bumaba sila ng kotse at pumasok. Umupo sila sa isang sulok. Umorder si Adrian ng 2 mainit na kape at tinapay. Nang mailapag ang mga ito sa mesa, saka siya huminga ng malalim. Maritz, sabi niya, unang beses binanggit ang pangalan nito. May sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Totoo po bang kilala niyo ang nanay ko? Tanong ni Maritz, diretso ang tingin sa kanya. Tumango si Adrian. Hindi lang kilala, sagot niya, mabigat ang boses. Mahal ko siya noon. Nanlaki ang mata ni Maritz. Parang biglang naging masyadong maliit ang cafe para sa bigat ng sinabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, pagpapatuloy ni Adrian. Matagal ko nang tinakbuhan ang nakaraan. Iniwan ko ang probinsya, iniwan ko siya, dahil akala ko mas mahalaga ang pangarap ko. Tahimik na nakinig si Maritz. Hindi siya umiiyak. Hindi pa. Parang kailangan muna niyang maunawaan bago maramdaman. Buntis na po ba siya noon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango si Adrian. Alam ko. At alam ko ring mali ang ginawa ko. Parang may biglang sumabog sa dibdib ni Maritz. Ang mga taon ng tanong, ng paghihintay, ng pagtanggap sa kakulangan, lahat ay sabay-sabay na nag-angat ng ulo. Kung alam niyo po, mariin niyang tanong, bakit hindi kayo bumalik? Hindi agad nakasagot si Adrian. Pinaglaruan niya ang tasa ng kape, sa kamarahang nagsalita.
Dahil duwag ako. Dahil natakot akong bumalik na walang-wala. At habang tumatagal, lalo akong natakot hanggang sa tuluyan ko nang kinumbinsi ang sarili ko na mas mabuti nang hindi ko na kayo guluhin. Natawa si Maritz pero walang saya. Hindi niyo kami ginulo, sabi niya. Iniwan niyo kami. Tumango si Adrian. Alam ko. At araw-araw may parte ng sarili ko na alam kong may kulang. Saglit na katahimikan. Sa labas, dumaan ang isang batang naglalako ng sampag-ita. Napatingin si Marit sa bintana, parang may hinahanap sa alaala. Alam nyo, sabi niya sa wakas, hindi ko po hinanap ang tatay ko. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sanay na akong wala. Mas masakit pa iyon kaysa sa sigaw. Napapikit si Adrian. May karapatan kang magalit, sabi niya. At kung ayaw mo akong makita muli. Wag muna, putol ni Maritz. Huminga siya ng malalim. Hindi ko pa alam ang mararamdaman ko. Pero gusto kong malaman bakit ngayon? Dahil nakita ko ang palawit, sagot ni Adrian. Ibinigay ko iyon sa nanay mo. Huling alaala ko sa kanya. Hinawakan ni Maritz ang palawit mahigpit. Ito lang ang iniwan niya sa akin, sabi niya. Sabi niya, paalala raw na may taong minsang nagmahal sa kanya. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Adrian. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang paninindigan, bulong niya. Tumayo si Adrian. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi niya. Kung papayag ka. Nag-alinlangan si Maritz, ngunit tumango. Sumakay silang muli sa kotse, at ngayon ay mas tahimik pa ang biyahe, ngunit hindi na kasing bigat. May mga tanong pa ring nakabitin, ngunit may sinag ng liwanag na sumisilip. Huminto sila sa isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito enggrande, ngunit halatang inalagaan. Binuksan ni Adrian ang pinto. Dito ako nagsimula, sabi niya. Dito ako nangarap at dito rin ako unang nabigo. Pumasok si Maritz, dahan-dahan, parang takot makabasag ng alaala. Sa isang sulok ng sala, may lumang litrato, isang batang Adrian, at sa tabi niya, isang babaeng may pamilyar na ngiti. Nanlaki ang mata ni Maritz. Nanay ko, bulong niya. Sagot ni Adrian. Hindi ko siya kailanman kinalimutan. Pero hindi ko rin hinarap ang pagkukulang ko. Lumapit si Maritz sa litrato. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya. Tahimik, walang hagulgol, luha ng pagkilala, ng pagkawala, at ng tanong kung ano sana ang naging buhay nila. At ngayon, tanong niya, hindi lumilingon. Ngumiti si Adrian, nanginginig. Ngayon, handa na akong humarap. Kahit masakit. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos ang sugat, hindi pa buo ang loob, ngunit nagsisimula ng mabuo ang isang katotohanang matagal nang itinanggi, na ang yaman ay walang saysay kung ang puso ay hungkag. Nanatiling nakatayo si Maritz sa harap ng lumang litrato. Para bang naroon pa rin ang presensya ng kanyang ina, ang babaeng buong buhay ay kinaya ang lahat ng mag-isa, ang babaeng hindi kailanman nagreklamo kahit paulit-ulit na nasasaktan ng mundo. Dito po pala kayo naghiwalay, mahina niyang sabi, hindi pa rin humaharap kay Adrian. Sagot ni Adrian. Sa bahay na to ako nangakong babalik at dito rin ako tumalikod. Dahan-dahang umupo si Maritz sa lumang sofa. Hawak niya ang palawit, pinipisil na parang iyon ang tanging bagay na kumokonekta sa kanya, sa lahat ng katotohanang biglang bumagsak sa kanyang harapan. Alam niyo po, sabi niya, madalas kong tanungin ang nanay ko kung bakit hindi na bumalik ang tatay ko. Mumingiti lang siya. Sabi niya, may mga taong hindi handang manatili. Napayuko si Adrian. Tama siya, sagot niya. At mali ako. Tumahimik sila sandali. Ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati, ngunit mas masakit dahil malinaw na ang mga dahilan. Sa labas, marahang umuulan. Ang bawat patak ay parang mga taong lumipas na hindi na maibabalik. May pamilya na po ba kayo? Tanong ni Maritz bigla. Napatingin si Adrian sa kanya. Wala, sagot niya. Nag-asawa ako dati. Pero naghiwalay din kami. Hindi ako marunong manatili, Maritz. Tumango si Maritz, parang inaasahan niya na. May anak po ba kayo? Wala, sagot ni Adrian. Ikaw lang. Hindi niya sinasadya ang bigat ng salitang iyon, ngunit naramdaman nilang pareho. Parang may hangin na dumaan sa pagitan nila, malamig, ngunit totoo. Hindi ko po alam kung anong gusto ninyong mangyari ngayon, sabi ni Maritz.
Hindi rin po ako handang tawagin kayong ama. Hindi ko hihingin yon, mabilis na sagot ni Adrian. Wala akong karapatang pilitin ka. Tumango si Maritz. Pero hindi rin po ako aalis na parang walang nangyari. Tumayo si Adrian. May gusto akong gawin, sabi niya. Hindi para bayaran ang pagkukulang ko, dahil hindi iyon mababayaran, pero para simulan ang pananagutan ko. Lumapit siya sa isang lumang kabinet at binuksan ito. Sa loob, may mga lumang dokumento, litrato, at isang maliit na kahon. Kinuha niya ang kahon at inilapag sa mesa sa harap ni Maritz. Ito ang lahat ng papeles ng lupang minana ko sa probinsya, sabi niya. Kung saan kayo nakatira noon. Gusto kong ipangalan ito sayo. Nagulat si Maritz. Hindi po kailangan. Kailangan, mariing sabi ni Adrian, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking may utang. Para may uwian ka na hindi mo kailangang iwan araw-araw. Napatingin si Marit sa mga papel, saka sa kanya. Hindi po nito mabubuhay ang nanay ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Alam ko, sagot ni Adrian. At araw-araw ko iyang dadalhin. Tumayo si Maritz. Lumapit siya sa bintana, pinunasan ang luha. Hindi ko po alam kung kailan ako magiging handang magpatawad, sabi niya. Pero ayokong mabuhay sa galit. Lumapit si Adrian pero hindi siya hinawakan. Salamat, sabi niya. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran. Ang hinihiling ko lang ay pagkakataong itama ang kaya kong itama. Sa labas, huminto ang ulan. May manipis na liwanag na sumilip sa pagitan ng mga ulap. Kinabukasan, bumalik si Marites sa kalsadang dati niyang pinagtitindahan. Ngunit ngayon, may dala siyang kakaibang bigat, hindi bayong ng gulay, kundi isang katotohanang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Dumaan si Adrian, hindi sakay ng mamahaling kotse, kundi naglalakad lamang. Huminto siya sa harap ng pwesto ni Maritz. Kumusta ka? Tanong niya. Buhay pa rin, sagot ni Maritz, bahagyang umiti. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Adrian. Tumingin si Maritz sa kanya, saka sa mga gulay. Kung marunong po kayong magtinda, bakit hindi? Umupo si Adrian sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, ang mga kamay na sanay pumirma ng kontrata ay humawak ng talong at kamatis. May mga taong napapatingin, nagtataka, nagbubulungan. Hindi na mahalaga kay Adrian. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagbabago ang takbo ng mga araw. Hindi madali. May mga pagkakataong umiilag si Maritz, may mga gabing hindi makatulog si Adrian. May mga tanong na hindi agad nasasagot at mga sugat na hindi agad naghihilom. Ngunit sa bawat umagang magkasama silang tahimik na nagtitinda, sa bawat hapong sabay silang umiinom ng kape sa simpleng cafe, unti-unting may nabubuong tulay, hindi perpekto, hindi mabilis, ngunit totoo. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw kay Adrian ang isang bagay, ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay ay hindi niya natutunan sa boardroom o sa dami ng kanyang yaman, kundi sa isang babaeng minsang pinagalitan niya sa kalsada, dahil lamang sa ipinatong nito ang gulay sa kanyang kotse. Tahimik ang umaga nang dumating ang babaeng iyon sa kalsadang pinagtitindahan ni Maritz. Hindi siya agad napansin, simple ang suot, may salaming itim at tila nagmamadaling naglalakad. Ngunit nang huminto siya sa tapat ng pwesto, parang may biglang bumigat sa hangin. Napatingin si Adrian. Parang may pamilyar sa tindig, sa paraan ng pagtayo. Nang alisin ng babae ang salamin, parang may kumalabog sa dibdib niya. Lara, bulong niya, halos hindi marinig. Si Lara Villanueva, ang dati niyang asawa. Ang babaeng iniwan din niya, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sarili niyang lamig at pagkukulang. Hindi ako nagkamali, sabi ni Lara, diretso ang tingin kay Adrian. Ikaw nga. Nanlaki ang mata ni Maritz. Kilala niyo po ba siya? Tanong niya, ramdam ang tensyon. Sagot ni Adrian. Dati. Ngumiti si Lara, pero walang init. Mukhang bumaba na ang pamantayan mo, sabi niya, tinitingnan ang mga gulay. Mula sa mga boardroom hanggang dito. Parang may kumurot sa sikmura ni Maritz, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, inayos niya ang mga paninda, pilit pinapakalma ang sarili. Bakit ka nandito? Tanong ni Adrian, malamig na ngayon ang boses. May balita akong dapat mong marinig, sagot ni Lara. At mukhang karapatan kong malaman kung bakit bigla kang naglalaho sa mga meeting. Napatingin si Adrian kay Maritz.
Mamaya na, sabi niya, marahan. Mag-usap tayo. Tumango si Marites, bagamat halata ang pag-aalinlangan. Lumayo si Adrian at si Lara ng kaunti, ngunit sapat pa rin ang lapit para marinig ni Marites ang ilang salita. May anak ka pala, bulong ni Lara, hindi maitago ang panunuya. At nalaman mo lang ngayon? Hindi ito tungkol sa'yo, sagot ni Adrian. Lahat ay tungkol sakin, mariing sabi ni Lara. Kasama na ang negosyo mo. Napatigil si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Ang lupa sa probinsya, sabi ni Lara. Ang lupang ipapamana mo. May bahagi roon na legal pang nasa pangalan ng kumpanya namin. Parang may yelong bumalot sa dibdib ni Adrian. Ipinangalan ko na iyon, sabi niya. Hindi pa tapos ang papeles, sagot ni Lara. At kung ipagpapatuloy mo iyan, may mawawala sa'yo. Sa di kalayuan, naramdaman ni Maritz ang kaba. Lumapit siya. May problema po ba? Tanong niya. Tumingin si Lara sa kanya. Ikaw ang problema, diretsong sagot. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Humigpit ang panga ni Adrian. Tama na. Umiti si Lara, mapait. May mga lihim ka pang hindi sinasabi sa kanya, Adrian, sabi niya. At kapag lumabas yon, siguradong masasaktan siya. Umalis si Lara, iniwan ang katahimikan at bigat ng kanyang mga salita. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Marites, hindi maitago ang takot. Huminga ng malalim si Adrian. May mga pagkakamali pa ako, sabi niya. At isa doon may kinalaman sa nanay mo. Parang may kumalabog sa dibdib ni Maritz. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ako umalis lang dahil sa kahirapan, amin ni Adrian. May nangyari noon, isang desisyong ginawa ko para iligtas ang sarili ko kahit kapalit ang katahimikan ng nanay mo. Namilog ang mga mata ni Maritz. Ano po ang ginawa ninyo? Hindi agad nakasagot si Adrian. Nakayuko siya, parang muling bumabalik ang lahat ng bigat. Pinirmahan ko ang isang kasunduan, sabi niya sa wakas. Kasunduang manahimik siya kapalit ng tulong. Hindi ko inakala na masasaktan siya ng ganoon. Parang gumuho ang mundo ni Maritz. Binayaran niyo po siya para mawala? Hindi para mawala, mabilis na sagot ni Adrian. Para mabuhay. Pero mali pa rin. Napaupo si Maritz sa bangketa. Nanginginig ang mga kamay. Lahat ng alaala ng kanyang ina, ang pagtitiis, ang katahimikan, ang pilit ng ngiti, biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala hindi na siya naghanap. Lumuhod si Adrian sa harap niya, hindi alintana ang mga tao. Patawarin mo ako, sabi niya, umiiyak na. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero hindi na ako tatakbo. Tumingin si Maritz sa kanya, mata sa mata. Walang galit pero puno ng sakit. Hindi ko po alam kung paano magpatawad, sabi niya. Pero alam kong ayokong magsinungaling sa sarili ko. Tumayo siya, dahan-dahan. Kailangan ko po ng panahon. Tumango si Adrian. Hihintayin kita, sabi niya. Kahit gaano katagal. Habang papalayo si Marites, dala ang kanyang mga gulay at isang pusong mas mabigat kaysa dati. Naiwan si Adrian sa kalsada. Unang beses sa kanyang buhay na wala siyang kontrol, tanging katotohanan lamang ang hawak. At doon niya tuluyang naunawaan, ang tunay na kabayaran ay hindi pera, hindi lupa, kundi ang paghihintay, at ang pag-asang balang araw, sapat na ang pagbabago para muling tanggapin. Lumipas ang mga linggo na hindi nagkita sina Adrian at Maritz. Sa unang mga araw, umaasa si Adrian na babalik agad si Maritz, na muling makikita niya ito sa pwesto ng gulay, tahimik ngunit naroon. Ngunit bawat umagang dumaraan siya roon, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang bakanting bangketa at alaala ng babaeng minsang pinagalitan niya, ngunit siyang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahinaan. Hindi niya sinubukang pilitin si Maritz. Hindi siya tumawag, hindi nagpadala ng pera, hindi ginamit ang kapangyarihan niya para lapitan ito. Sa unang pagkakataon, pinili niyang igalang ang desisyong hindi niya kontrolado. Sa halip, gumawa siya ng mga bagay na dati hindi niya kailanman inisip gawin. Bumalik siya sa probinsya, sa lupang matagal niyang tinalikuran. Doon, hinarap niya ang mga taong nakasaksi sa pag-alis niya noon. Humingi siya ng tawad, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking nagkamali. Tinulungan niya ang mga magsasaka, hindi bilang proyekto ng kumpanya, kundi bilang personal na pananagutan.
At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting binubuo ni Adrian ang sarili, hindi para mapatawad, kundi para maging karapat-dapat kung sakaling dumating ang pagkakataon. Samantala, si Maritz ay bumalik sa probinsya rin. Sa lumang bahay na minsang tinirhan nila ng kanyang ina, doon niya muling hinarap ang mga alaala, ang mga gabing walang ulam, ang mga umagang maagang nagtitinda ang kanyang ina kahit mailagnat, ang mga panahong tahimik nitong tinititigan ang palawit sa kanyang liig. Ngayon, malinaw na kay Maritz ang lahat. Hindi na siya galit tulad ng una. Ngunit mas masakit ang pagkaunawang ang katahimikan ng kanyang ina ay bunga ng isang kasunduang ginawa para mabuhay siya. Isang hapon, binuksan ni Maritz ang lumang kahon ng mga gamit ng kanyang ina. Doon niya nakita ang isang lumang sulat, kupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Para sa anak ko, ang nakasulat. Binasa niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa sulat, isinulat ng kanyang ina ang katotohanan na minahal niya si Adrian, na nasaktan siya, ngunit hindi siya nagsisi sa desisyong manahimik kung kapalit ay may kinabukasan ang kanyang anak. Na hindi niya hinayaang punuin ng galit ang puso niya, dahil ayaw niyang lumaki si Maritz na may pasa na puot. Kung dumating ang araw na malaman mo ang lahat, ang huling linya ng sulat, huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng buhay mo. Umiyak si Maritz, hindi sa galit, kundi sa pagkaunawa. Makalipas ang ilang buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa isang maliit na programa sa probinsya, kung saan nagbuka si Adrian ng kooperatiba para sa mga magsasaka, naroon si Maritz, hindi bilang panauhin, kundi bilang isa sa mga nag-organisa. Simple ang suot niya, matatag ang tindig. Nagkatinginan sila sa gitna ng karamihan. Hindi agad lumapit si Adrian. Hinintay niya ang hakbang ni Maritz. Lumapit ito, dahan-dahan. Nabasa ko po ang sulat ng nanay ko, sabi niya, diretso. Napalunok si Adrian. At? Hindi niya kayo ipinagkait, sagot ni Maritz. Pero hindi rin niya kayo ipinaglaban. Tumango si Adrian. Tama siya. Tama rin po kayo, dagdag ni Maritz. Hindi sapat ang pagsisisi kung walang pagbabago. Tahimik silang nagkatitigan. Walang yakap, walang dramang sigawan, tanging dalawang taong parehong sugatan, ngunit mulat. Hindi ko po kayo tatawaging ama, sabi ni Maritz. Hindi ngayon. Hindi ko hihilingin, sagot ni Adrian. Pero, dagdag niya, hindi ko rin isasara ang pinto. Napapikit si Adrian, at sa wakas, tumulo ang luha, hindi luha ng pagkatalo, kundi ng pasasalamat. Mula noon, unti-unti nilang binuo ang isang ugnayan na hindi pinilit tawaging anuman. Minsan, magkasama silang magtanim. Minsan, tahimik lang na umiinom ng kape. May mga araw na malapit sila, may mga araw na may distansya. Ngunit totoo. At sa bawat araw na iyon, natutunan ni Adrian na ang yaman ay hindi panangga sa sakit, at ang kapatawaran ay hindi utang, kundi regalong dumarating lamang kapag handa na ang puso. Ang lalaking minsang nagalit dahil sa gulay na ipinatong sa kanyang kotse, ngayon ay hindi natakot madumihan ang kamay. At ang babaeng minsang pinahiya sa kalsada, ngayon ay nakatayo ng tuwid, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil buo na ang kanyang dignidad. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero paki-credit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.